Good evening, everyone. Medyo mababa ako. Medyo mababa ako today. So, for today, galing actually kami sa Binangonan kasi dumalaw kami sa lolo ni Toby. And then, pagka-uwi, nag-request si Tito Jigs na gumawa ako ng overnight oats. So, gagawa natin siya ng overnight oats today. Okay, yung mga ingredients, medyo mababa talaga ako sa yan. Yung mga ingredients, ilalagay ko na lang sa description box, okay? So, meron akong dalawang lalagyan. Nabili lang namin to sa SM. Ito maliit. Kaya napabili kami kasi napansin nyo, medyo ano siya, stackable. So, pag ginanon, kaya may, yan, stackable siya. And then, ito. See, ang cute, no? So, yan. Pero may nakita ako sa mga online shop na maganda talaga siya. As in, mga mason jar talaga siya for overnight oats. So, i-check out din natin yan soon. Kasi tignan natin kung consistent mo na si Tito Jigs ang pagkain ng overnight oats para hindi naman sayang yung bibili nating mason jar. Okay. Okay, so ilalagay ko na lang sa... So, let's start. Whole rolled oats tayo ngayon. So, hindi ako masyado tansya meter lang tayo for today. So, kung ano lang yung parang magkakasya dito sa lalagyan. Usually, hindi naman namin pinupuno to. Ayan. Ito kay Tito Jace, ito sa akin. Tapos next time, gusto kong itry yung tiramisu na overnight oats. Kasi nakita ko sa social media, parang ang sarap niya. Meron siyang coffee. So next time, itatry natin yun. So ito, whole rolled oats. So yan lang. Okay. Pwede na to. Tinamad na. Okay. Ang padami ba? Okay. Tapos ito, onte lang. Para hindi siya tumapon. Kasi nung si Tito Jigs yung gumawa nung nakaraang gabi, tapos itong maliit yung ginamit niya, ay tumapon, nag-overflow. Ang kalat ko today, guys. Sorry. Okay, parang okay na to. Okay, next. So, ang next naman natin is chia seeds. So, ito, chia seeds. So, ang ganda nito kasi nakapack na siya, oh. Nakapack na siya. So, ito, 1 pack of chia seeds for each. Yan. Mukhang madami siya, no? Pero okay lang yan. Wala namang maximum requirement ang chia seeds. So, siguro ito ganyan. So, siguro kakalahatiin ko. Kasi maliit lang tong isa eh. Parang kulang yung chia seeds dito. Magbukas pa nga tayo ng isa. So, alam ko may nakabukas ng isa. Okay. Yan. Mukha lang siya madami pero pag nahalo na kasi yan. See? Yan. Ito, nabili ko to ng isang box. 15 bags na siya, tapos 10 grams each. So, hindi siya very messy kasi di ba may iba na nabibili online na isang pack siya, so kailangan pa nalalagyan. Ito on the go na siya na chia seeds. Okay. Alright, next. Ito naman ay monk fruit. So, hindi kasi kami we try as much as possible na low sugar, tapos low calorie yung ginagawa naming mga overnight oats, tsaka yung mga kinakain namin. So, ang alternative namin sa sugar is either Splenda, stevia, or ito, white monk fruit. Very lang siya. Para siyang asukal. Tignan nyo. Para siyang asukal. So, ito onti lang. Actually, maski onti lang nito, matamis na siya. Kasi later, paglalagay pa tayo ng isang ingredient na nakakapagpalasa dun sa rolled oats. So, ito, okay na to. Tansya meter lang. Okay. Okay, after ng monk fruit, ito naman. Ay, hindi. Ito pala muna. Cinnamon. Mga millennials, di ko alam kung alam to ng mga ibang generation. Pero itong McCormick na to, sobrang old school nito na brand. So, kung merong McCormick sa bahay ng isang kaklase mo, ibig sabihin medyo nakaluwag-luwag sila. Kasi medyo high-end na brand to during our time. Alright, so McCormick, cinnamon tayo ngayon. So, lang, a dash off. Tansya-tansya lang. Okay. Next naman,
Itong next naman is yung almond milk. So, unsweetened siya. Kasi meron naman na tayong monk fruit. So, okay lang. Magkakaroon na ng onting tamis yung overnight oats natin. So, ito, unsweetened with vanilla flavor. So, I think yung calories nito, 30 calories lang per 1 cup. So, hindi masyado nakaka-guilty. Okay. So, tansya-tansya. May iba kasi na medyo natatabangan sa almond milk. Pero kami nasanay na kami. Kasi meron namang mga mga monk fruit, stevia, ganyan, na magpapabalance. So, okay. So, okay na. I think okay na to. Yan. And then, one more thing na ina-add namin is yung Everweek or yung heavy cream. Naglalagay kami. So, apart from the monk fruit, isa din to sa nagpapalasa ng overnight oats namin. Kasi meron siyang onting sweetness, pero hindi talaga siya asukal. Tinignan namin yung niya, yung label niya na dun sa sugar, 0.3 grams lang. So, while mataas to sa calories, pero pag tinignan mo yung sugar niya, onte lang din. So, heavy cream tayo. Okay, onte lang. Okay. And then, one more thing, nakalimutan ko. So, ito pa pala, ina-add namin, mutika ko nang nakalimutan, is yung Greek yogurt. So, siguro tag-iisang or itong isang na to, container, pagkakasyahin ko na siya sa 3. Kasi hindi naman kailangan maraming yogurt. Pero masarap siya, nagpapabalance siya kasi kung medyo matamis-tamis na or ito medyo may asim kasi na magbibigay dun sa rolled oats, which is ang sarap. Kunwari ayaw nyo ng strawberries na fruit. Kasi maganda talaga dito mga berries sa mga overnight oats. So yung mga ayaw ng mga berries, pwedeng alternative to kasi medyo may asim naman na siya. Okay, 1. Then another 1. Konti lang. Yan, ubusin na lang natin. This one. Sakto-sakto lang. Buti na lang kinalahati ko yung rolled oats. Kasi tingnan mo, almost napupuno na siya, oh. Okay. Okay. Then, after nun, hahaluin na natin. Okay, so this one. Yung ginagawa kong rolled oats dati, actually, ang ginagamit ko yung mga instant oats na So, hindi ko siya masyado na-appreciate. Parang ngayon, parang ang sarap. Lalo na kapag may heavy cream tsaka nung Greek yogurt, super sarap. Tapos meron pang cinnamon. Kasi yung overnight oats ko, oatmeal lang, chia seeds, milk, tapos berries, yun lang. May frozen blueberries kami pero parang gusto ni Tito Jigs ng avocado today. So, avocado ang ating ita-toppings. Kasi, hindi mga galing kami Binangonan. So, nagpa-uwi si Lolo ng avocado. Mura kasi avocado sa Binangonan ngayon. So, sakto meron ng pwedeng kainin. So, yun yung ilalagay ko ngayon. Maglalagay ako sa description box later kung ano yung pwede yung alternative na lalagyan for overnight oats. Kasi ang dami ko nakikita online, ang gaganda. Kaya, yun yung natin. Pero kung may makita kong ganito, yung Sakaball, ilalagay ko din yung link. And then, meron tayong avocado. So, ripe na yung avocado at nahabol pa. So, after natin haluin, ilalagay na natin yung toppings natin. So, for today, avocado. Na-excite ako dun sa tiramisu na tiramisu na overnight oats. Yan. Okay. So, hindi ko na siya yung parang ini-square-square. Tinansya ko na lang din. So, tansya meter tayo for today. Etong ginamit kong avocado, isa lang to. So, kasya na to sa 3. Kasi nung nakaraang gumawa ako ng overnight oats na avocado din, kasya din yung isang avocado lang. Yan. Ito sobra pa nga. Kasi nung nakaraan, overripe yung isa. Overripe yung half nun. So, hindi ko masyado nagamit yung So, ito pala kapag gamit na gamit mo yung buong avocado. Dami din pala. Kasi di ba pag sa avocado, hindi kasi ako marunong tumingin. So parang na lang, dasal na lang. Kung maayos pagkabukas is ma-ripe siya, maayos siya, makakain siya lahat. So yun yung isa yun sa mga hindi ko kayang Hindi ko masyado alam kung paano malalaman kung okay yung avocadong nabili mo. Siyempre maniniwala na lang ako sa tindera na, ma'am, ito po, ganyan-ganyan. Ano po to, pwede nang kainin, bla bla ganun.
Okay, so we're done with our overnight oats ni Tito Jigs. So, ito na. Tatakpan ko na siya. So, ito hindi to fini-freezer ha. Sa ref lang talaga siya. Sarap. So excited. Okay. So, dahil masikip na nga ang aming ref, pwede ko na siyang iganon. Ito kasi hindi na kasya matangkad na. Comment down below kung meron pa kayong mga videos na gustong panoorin sa aming channel. At kung nagustuhan mo naman tong video na to, please hit the subscribe button for more videos. Yan lang. Thank you. Bye!